Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Headline kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Maabot sa 210,000 na mga residentes kada Bicol Region na dahil pagiraray rehistrado sa parte kada Philippine Identification System o PhilSys. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Aquaculture industry sa Bicol tinututukan kan BIPAR para magkaigwanin na stability na mga haralangkaw na presyo asin supply kan sira na nadadakop sa dagat nangurog na kun igwanin kalamidad. Tulak ni na illegal na droga nadakop sa operasyon kan mga autoridad duman sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, medical mission ang duga sa mga empleyado kanda Kapitolyo Provincial, Ginibo, kan Serbisyong Kapuerte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sagtod mo niya, mayo pa manda, nananagot sa kapabayaan kanda tulunga iskalon na naitugdok dyan sa barangay kan Santa Cruz sa Naga City. Apisar na may rekomendasyon ng idimulis na ang nasambit ng edipisyo. Yan ang mga headlines kan mga pareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Ang atugang maray na aga po, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pagkako nin aplikante para man sa military parade nagpapadagos-dagos na sigun kikunsyala Omar Guanapic handa sangguniang panglunsod kan siyudad Kanagan na iyo ang chairman kan military parade. Saro sa pinakadakulang aktibidad sa kada panahon kan piyesta ni Piña Francia, iyo man ang military parade na pinagdadayo asin na pigbabalian kan na manlayla ng mga partisipante sa laog kan na Bicol Region. Nangurog na ang mga delegado na nakakadakuldigdi ang gikan mismo sa parte kan probinsya kan Camarines Sur, si Kunsyal Omar Buenapi. Naghahalat pa nin mga aplikantis orog na nagbuburukasan pa sa naman na ang eskwela o klase asin na nagtitipon-tipon pa man nin mga partisipante ang manlaylay ng mga eskwelahan na mapartisipar sa nasambitan ng aktibidad. Pinapagirumduman ni Kunsyal Omar na hanggang Pitsa 26 na sanakan bulan kan Agosto 2024 ang pag-ako nin mga aplikantes asin day naman ini maako pakalampas ka nasambitan ng pitsa kan uring aldaw kan pag-aplikara o anda pag-sumiter kan aplikasyon tanganing makabali sa military parade competition na nagbabanga o nababanga anda parada sa duwang magkasuway na pizza kung sa ina gigibon ang Pansi Drill Exhibition sa pizza 15 kan bulan kan Septembre asin ang parada o military parade gigibon man sa pizza 20 kan Septembre ngunyan na taon. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
ipinagpahig ni abogado Nilo B. Consuelo ang pamayukan Fishery Production and Support Services Division kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Regional Office No. 5 na 75% kan mga dakop na mga sira gikan sa captured fisheries o gikan sa dagat asin 25% pa lang ang gikan man sa aquaculture kausa ini. Kaya naglangkaw ang presyo kan sira sa oras na may kalamidad. Inuli taday ninda kontrolado ang mga nagkakadarakot na mga sira sa dagat asin kakadikit sa naan supply. Alagad kan kun may aangat anda nasambit ng pagkakadakup kada sira sigun sa BFAR ang aquaculture industry magkakaigwakan pinagaapod na stability and supply asin presyo kan sira urog na sa bangus asin man tilapia ini kausa kaya ninda tinututukan na ana aquaculture industry sa Bicol asin na i-introducir iyo ana mga yaon salado kan na mga parasira ipigpahayag pa ni abogado Consuelo na sa kabilugan na naglangkaw nin 10% ang performance kan fishery sektor sa inot na quarter kan taon 2024 kung ikukumpara kan 2023. Ini sigun man sa ipinagpaluwas na record kan Philippine Statistic Authority o PSA. Ang fishery sektor subuot nababanga sa tulong pigkukuanan na source arog kan commercial fisheries o ana pagsisira sa dagat beyond 50 kilometers municipal fisheries na kung sain igwanin zero sa gudnang 15 kilometros ana aquaculture asin man ana sira ana pig-aataman sigun sa resulta kan comparison kanda pagsisira kan 2023 asin 2024 uminangat nin 14% ang commercial fisheries ana municipal fisheries uminangat man nin 14% mantang buminaba ana aquaculture industry nin negative 23. Ang total performance uminangat nin 10% ang total production na pagaraman ki abogado Consuelo nasakop kan Techno Demo Project kan BFAR ang bilog na Bicol kung sa ina nagtatao ang sa indang opisina kan similyanin tilapia, bangus asin hito para manda hatamanon o atamanon ana mga parasira pinag-aadalan manda kan mga ini kung paano ang pagkakaigwa kan pinag-aapod na pag-culture kan mga sira abot mana sa 4 o 5 kada probinsya sa Bicol Region ang sindang recipiente. Mientras tanto sa probinsya kan Camarines Sur sa indang isinusulong ang Mariculture Park kung sa ina piga-ataman asin piga-adalan ang pag-culture kan bangus asin iba pang marine species digdi ibinugtaka sa cage ang mga ini mantang nasa kadagatan makukuha ini sa barangay kan na Turagi asin barangay kan na Bungalon sa Banwaan kan Sangay Camarines Sur bago magtaunin fingerlings nagsasairaro muna sa training ang mga parasira asin binibisita muna kan BFAR ang peace fund para siguradun kung preparado na ang lugar tangani man na maataman ang mga sira sigun paman kay abogado Consuelo kinakaipuan ibugtak tulo sa peace fund ang mga fingerlings asin day dapat itago siring kan ibang commodity maabot lang sa apat sa gud ng 6 na oras nagkakaigwanin pagtagal ang oxygen level mantang nakabugtak sa plastic ang mga fingerlings dapat man subuot na digdiya papaingaloon ang fingerlings sa laog mismo kan plastic bag sa laog nin 15 sa gudnang 20 minutos antes na ini ikaag sa pispanda. Kinumpirmara ni abogado Consuelo na naglangkaw ang bilang kan mga aquacultures sa Bicol urog na sa Camarines Sur apwera sa Albay
Egwasindaning Special Area for Agricultural Development. Majority mandigdi ang nasa isinusulong bilang livelihood program and aquaculture industry. Sa presente, nanginginot ang probinsya kan Masbate sa aquaculture industry. Iyan sinusundan kan probinsya kan Sorsogon. Nag-iikatulodigdi ang probinsya kan Camarines Sur. Sa Masbate, anda darakula man ang mga pispan para atamanon ang marine resources. Digdi man sa probinsya kan Camarines Sur anda booming ang aquaculture industry, ninuli pati ang mga saradit na mga parasira ang natututukan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. May mga aquacultures sa Banwaan kan Tigawon, Goa, Libanan, asin man sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, naginyo liwat na pinagpagirumdum sa proper waste segregation. Boyet Paderes sa detalye. Liwat na pinagirumdum ang lambang naginyo kan Solid Waste Management Office na magkaiguling disiplina sa tamang pag-apon asin pagtuway ng mga basura ali sa nalalapa asin dahil nalalapa huli sa ini ang nahiling na rason kung tanota padagos na ang pagbahat sa nagakaparang lugar sa syudad kan Naga o kung igwang makusog na pag-uran. Sigon kay Engineer Joel Martin, head kan SMW o SWMO, na pag-araman na 50% lang sa bilog na syudad ang nagsusunod sa proper waste segregation. Kadaklan anday nagsusunod hali sa mga karungan. Mga business establishment lang subot ang naobligang magsunod sa arog kaining mga regulasyon. Sinabi pa kainin na tambak na ang mga ordinansa para mapatama ang sistema dapit sa basura, alagad kulang pa sa igot implementasyon, urog na sa mga barangay. Para sa BBC News, Boyet Paderes. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, medical mission nanduga sa mga empleyado. Nakapagpakonsulta nin libre ang mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa Capitol Complex sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur kan nakalis na aldaw kan na Domingo pitsa 4 kan bulan kan na Agosto. Libreng check-up asin man libreng burulungan anda hatud kan na Women Wellness on Wheels, Eye Clinic on Wheels, asin man Dental Clinic on Wheels, gikan man sa serbisyong kapuarte na kung sa ina ipinagtutulod kaan mag-aramang Villapuerte sa pangiginot man ni Congressman Elre Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, asin banda ni Gobernador Luigi Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Sindaman ana natawan nin libreng bulong, ECG, cholesterol test, X-ray, dental extraction o libreng eyeglasses. Sa Agosto 20, magkakaigwagiraray nin schedule sa Capitol Complex ang serbisyong kapuarte para mana sa mga empleyadong gustong magpakonsulta nina libre. Ang serbisyong medikal saro sa mga tinatawanin dakulang atensyon ninda Congressman Elre Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, asin Gobernador Luigi Villapuerte. Ini tangani man na masiguro na digdi marhay ang salud kan mga namamanwaan asin mga empleyado sa laog mismo kan enterong probinsya kan Camarines Sur. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, babaeng rider nin motor gadan sa aksidente duman sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Ang sinapo kan sarong babaeng rider nin motorsiklo matapos na ini ang dimalas makasabat aksidente dyan sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Ragay pasado alauna nin maagahon kasudma kan nangyari ang aksidente sa kalabaan kan Andaya Highway sakop kan Barangay Epsimion dyan sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Lunad subot kan sa iyang Honda Click single motorcycle, anday na napangaranan na babaeng biktima na tagaduman sa syudad kan Cebu. Kan ini ang makasabatan kan sarong Star X1 na pinagmamaneho kan sarong 42 anyos na lalaki, residente kan Tangas, Santa Cruz duman sa Manila. Ang nasambit ng insidente ang tulos man
pinagrespondihan kan mga kabuhan kan Ragay Municipal Police Station asin nagkondusir rin magakanigong investigasyon papasiringon sa buot sa direksyon kang Naga City ang nasambit ng babaeng biktima kan ini ang makasabatan kan Starex Ban na pasiringon man duman sa syudad kan Manila. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naging kontrobersyal na issue sa laog kan siyudad Canaga kan nakalis na taon na sagpod ngunyan iyo ang tracing iskaluna na edipisyong pinagagigibod dyan sa barangay kan Santa Cruz kung saan dapat anong sanang iskalun anda dapat pinagtugutan na haloy na nariparo inikan City Engineers Office na kung saan nagbabalga sa parte ka na permiso nga pigkuaninda sa lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Sinabi kay ito ni Alcalde Nelson Ligacion sa entrevista kan BBS News. Siring mada kanda City Engineers Office Canaga na may kapabayaan sa parte kan lokal na gobyerno sa nangyaring ini. Rason kan na CEO kulang sinda sa mga personay sa para bantayan ang gabos na mga hero manungod man sa konstruksyon sa laog kan Siyudad Canaga. Alagad kung aminado mananggad na may kapabayaan sisay ang dapat na manimbag ka na sambit ng bagay kundi nagreklamo ang mga pagtaraid na mga residentes kada na violate na edipisyo dai pasabota maaraman kan mga opisyalis kan Siyudad Canaga na igwa kan araw kaning pagbalga dawa na hiling-hiling na ini sa kasentruan kan na Siyudad Canaga peligro asinda pagka hadit sa pagtaraid na mga residensya andara ka na pagbalgang ini alagad sagkod ngunyan nagahapot ang mga taganaga si isay talaga ang dapat na manimbag sa kakulangan na ini asin kapabayaan kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Senro Naga nagpapagirumdum na antisiparan ang pagruluwasan kan mga halas ngunya na panahon kan tig-uran. Darrell Banya sa detalye. Matapos may mako ang Philippine Cobra sa sarong residensya dyan sa Barangay Kararayan, asin man San Felipe ka nakalisa ng simana, nagpagiramdom ang City Environment and Natural Resources Office Igdi Naga na antisiparan ang pagruluwasan kan mga halas ngunyan na panahon kan tig-uran, urog na kun may baha. Sigun kay Alex San Jose, ano ay si Chief kan Watershed Management Division na antisipado kan sa indang opisina na mas madakulpaan na snake sightings ngunya sa syudad ni Naga, urog na sa mga lugar na pigbabaha. Sinabi ni San Jose na sa ngunyan, nagsusubli ang sa indang opisina sa Manaylain pang grupo kung may mga arog kaining operasyon. Pigungo maninda na madagdagan pa ang personahes kan sa indang grupo na inaapod na snake hunters, tangarig na mas madali ang sa indang gigibuhon na pagdakop sa halas. Pagirumdum kaini sa publiko in kaso may mahiling na halas o kaya man Philippine Cobra dahil sa buot pagkulgan o gadanon, urog na kun bunoon imbes da i-report ini sa indang opisina. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Magbinuno, yak! Iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Milyones na pondo sa drainage alagad baha man giraraya sa pagbagsak nin makusog na uran sa laog kan Siyudad Canaga. Mating-mati iyan asin makasupog sa mga dayo sa laog kan Siyudad Canaga. Saro sa pinaka ginamitan ka na 750 million pesos na utang kan Siyudad Canaga. Iyo ang pinag-aapod na Urban Redevelopment Project na parte na manlain-lain ng mga proyekto para man sa drainage asin kanal sa manlain-lain na parte kan Siyudad Canaga urog na sa mga baraao na mga lugar kan Siyudad Canaga. Dagdag pa ang mga pundo na nakatalaga para manda sa bakong hali sa utang kan Siyudad Canaga. Alagad kan mga nakalis na mga aldaw nakamati ni na makusog na pagbagunas an uran kan Siyudad Canaga. Dawa bako man ini nga maghapon na uran lubog
asin na baha an syudad kan na Naga sa mga lugar na perming pinagbabaha digdi. Rason kan padagos man giraray na pagbaha iyudaan mga basura na kung sain na nakabara digdi. Nagpapailing sa nainikan kawaranin magkakadigong pagplano asin na adal kung ano talaga ang mayor na rason kung tano ta padagos na pinagbaba ang lokal na gobyerno kana siyudad Kanaga anda mga tinampo digdi nagpaparagastos ang siyudad ni Naga sa mga proyektong infrastruktura alagad daima nakakasabay digdi ang Solid Waste Management Office SWMO na perming nakikiulay asin naghalat sana na maambunanin pundo para sa dagdag na truck na kung sain na panghakot nin mga basura. Ninuli kan kakulanganin suporta sa SWMO dahil tulos na hakot ang mga tambak ng mga basura asin dagos ng nakakabara sa mga drainage kan syudad asin nagkakausa nin dakulang baha. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, wanted sa kasong panahabon dako pa sa siyudad Kanaga. Bus o kaisminda sa detalye. Dakop an parapon igdi sa siyudad ni Naga ini matapos na ramalan kan mga tauhan kan na PNP. Mga bandang alas 7:50 nin pagkabanggi kasubanggi kan ini ramalan yan sa pagikan substation number 3 sa kung saan ini an yan dyan sa Piña Francia Naga City an PNP pinanginutan ni police sa overall supervision Police Major Louie Ordonez Jr. Station Commander pinag-arestaraan sa rong 32 anyos na soltero na residente kan Zona 7 Sagrada Familia, Barangay Piña Francia Naga City. Ana nasambitan ng suspect ana temporaryong naka-star sa Zona 3 kan Barangay Dayangdang Naga City. Ana nasambitan ng persona ni Guanin Mandambian to the resto sa kasong TEP na kung saan pinagpaluwa sa sala ni Judge sa Margarito National Armea, presiding judge kan 5th Judicial Region Municipal Trial Court Branch to Naga City. Ana nasambitan ng Mandambian to the resto pinagpaluwas kan Agosto 2, 2024 na kung saan nasambitan ng suspect yaon niya sa kustodiya kan PNP Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, normal na sa mga residentes kan Barangay Sabang sa Banwaning Calabanga, Camarines Sur ang pagkakaigwanin ba sa panahon kan tag-uran alagad madali man subuot ining nagkukulpa ang tubig. Ninulitaan pinakamayor na pinagkukuananin hanap buhay kan mga tao o mga residentes duman iyo ang pagsisira kaya apektado man ang pagdadakop nin sira sa kadagatan urog na kun makusog ang alon sa dagat. Alagad sa ngunyan, pasalamat sinda ni Nurita maski paano igwa pa nin nadadako pa na sira kaya digdi nakakakun o nakakasustener manda sa aral daw na pangangaipo kan mga residentes. Uyaan pahayag ni Barangay Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabangan, Camarines Sur. Yan, okay man ang Barangay Sabang. Sa mga barangay given or normal po na binabaha. Tawa magkaigwaning uran o basta magkaigwaning uran, nagkakaigwaning paggagaba. Pero bigla man lang, mahupa man lang tulo sa Junel. So, yan ang sitwasyon sa Samuya. And pag makusog ang dagat, mayong gayong hanap buhay ang kadaklan sa mga taga-Sabang kayo ng primerong hanap buhay ng mga taga-Sabang nilang pagdaho. Actually, apektado po pag pag during katong habagat yung gayo. Pero makusog pa kasi oran ka to. May panahon na talagang pag makusog ang dagat talagang mayong nakakalahod kiyan. Pero sa kunyan, everyday man po, igwang na dadako o igwang na kukuha ang mga sira. So, at least igwa man daw pero paano. Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Mientras tanto, uli kan presensya kan fishing port sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Kaya maski habagat
ana panahon maikukonsidera pa man giraray na dakul ang supply kan sira sa Banwaan kan Calabanga, Cabarete Sur, partikular na sa barangay kan Sabang kung sain yaon ang fishing port na yaon na nagiging sentro kan na komersyo. Ang mga parasira nagikan sa ibang mga banwaan an aral daw na minasungko sa Sabang Fishing Port kan Calabanga para manda magdarakan sa indang mga sira. Iniiyuan na banwaan kan Tinambak, Siruma, Pasakaw, Cabarete Norte asin man Kabusaw. Ini nagdadara asin man nagpapabakal kan sa indang mga nagkadarakop na mga sira sa indang mga lugar dyan sa Port kan Sabang sa Banwaan kan Calabanga. Uya pa ang pahayag ni Kapitan Santos kan Sabang, Calabanga. Ganito lang, ang Barangay Sabang, igwa kami ng fishing port. Pag abot man lang sa supply ng sira, masasabi kang dakon. Halos yun na yung nagiging sentro kang komersyo. May mga taga-Banwaan kang Tinambak, taga-Banwaan kang Siruma, even taga-Banwaan nga kang Pasakaw, and taga-area kang Camarines Norte, and digdi sa may Kabusaw. Nagdibigyo pa every day, almost every day, para lang magbentakan sa indang mga dakop na sira or kan sa indang mga panindang sira. So, kada ko lang nagdibigyo sa fish port para magtindakan sa indang sira. So, masasabi tayong kadakol sira talaga. Kadakol mapagpipilian. Si Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga. Pigkumpirmar ni Barangay Captain Paul Santos kan Sabang, Calabanga nasangunya dai operational o dai nag-ooperar ang fishing storage o ice plant dyan sa Banwaan kan Calabanga, Cabarete Sur na proyekto ini kan VFAR alagad ini anda pigmamanihar nangunyan kan lokal na gobyerno kan na Banwaan kan Calabanga, Cabarete Sur mantang ang fishing port yaon sa pag-aataman man kan Barangay Sabang bilang sindaan enkargado kan fishing port authority asin man kan VFAR an income kan na fish port anda nadalagan manda sa kaban kan na barangay sa maabot na taon ibabali naman inda anda budget kan na barangay sa pagpapakaray asin repair kan fishing port. Uya pa si Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga. Itong ice plant, bako siyang operational dahil siya nagpa-function hanggang sa ngayon. Taaram kung ano ang pinaka-problema ito turn over to sa local government ng Calabanga. Although nagkigubagay yung problema o issue. So, ang solamente, ang pigmamaner po ang barangay, ining fish port or ining ibong, sarong ano lang yan, kumbaga sarong lugar lang yan, buhay itong sa ice storage o itong sa ice plant, tapos at ang katayo din na itong fishing port. So, sa fish port po ang pigmamaner ng barangay. Hindi po, dako lang bagay pero paano. Pero sabi ko nga kung na-turn over sa LGU, mamamanihar ning husto or mamamanihar ning tungtol. Kaya, pero nanhulit sa barangay enkargado, so kaya po ako ng responsibilidad. Ang karahayan na yaon sa samoy yaon sa ang marine income. Next year, pag ibumi ng budget, karo yan sa allocated ng pundo, papakarayan, i-repair, i-rehab itong dapat na ma-rehabilitate din sa area ng fishing port. So rin pero pa sa hagadan nining tabang din sa mga congressmen and even sa iba pang mga party list siguro para sa opisina ng gobyerno para mapakarayang Sabang fish port. Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Cabarete Sur sa entrevista kan 91.9 BBS FM Naga. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nahandal ang mga barangay official kan Barangay Santa Cruz sa loob kan Siyudad Canaga sa posibleng pagbaha sa sindang lugar pag uminaabot na ang makusog na uranda na pwedeng ibunga kada La Nina. Piga inspeksyon naman ninda ang gabos na mga drainage canal sa sindang lugar na kinakaipuan tawanin focus kan City Engineer kan Siyudad Canaga urog na kan local government unit na pinapamayuan ni Mayor Nelson Ligasyon kan Naga. Pighagad naman ninda ang tabang kan City Hall ulit tadai sinda pwedeng makasirong sa imburnal. Ikadua, iyo ana mga closed drain asin manda Adam
mga saradita napakagibukan mga imburnal sa nasambit ng lugar. Saraditon asin mayo man sinda nin mga ikipay kaya digdi pigahagad dinda anda tabang sa problema ini kanda alkalde kana siyudad Canaga na kinakaipuan subot magiro na sa bagay na ni uya si Barangay Kapitan Matias Largo kan Santa Cruz, Naga City. Totoo lang, maloy ko man ang oras. Pero sa hiling ko, kung magkusog ang oran, makakaramas kita ng baik. Ang sa kaya na panahon ng niya ng garong mandatang mandatang panahon, may mga bagyo-bagyo. Pagkanda mo kali sa kuya, garong may mabot at garong 16 o 18 bagyo hanggang katapusan ng taon. So, yan ang pagkahandal ko man dahil primero, tig-inspection ni ang labos ng mga drugis, mga kuya na dapat linigan na. Nagkakad kami ng ayuda sa city po na kung pwedeng matabayan kami dahil yan kaya baga, paano naman dahil maganin makasurok sa imburnal? Kado, mga close drain bagayan. Maruman ulo sa naman entrada ka imburnal. Yun po yan ang problema dahil primero, sabi ko, makaming cleaning tours yan. Dahil primero, sarit-sarit sa naman ng manhole. Kaya nagagad kami ng city government na kung matabang kayo pag deklag o kung silting or whatsoever o deklaging kung ano baga ang kaipuan. So, nagagad kami ng ayun. Si Barangay Captain Matias Largo kan Santa Cruz sa Naga City sa entrevista kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibut Calya. Sigun kay Barangay Captain Matias Largo kan Santa Cruz kundi isubot ini maasikaso asin matawanin dakulang atensyon kan City Hall. Sigurado man daa na mabaan barangay kan Santa Cruz partikular na sa Sitio Paraiso ulit yaon ini sa pinag-aapod na basin area. Pega inspeksyon naman ni Kapitan ang lugar kaibanan ang tulong engineer kan Siyudad Canaga poon na sa Kari Asinman Event Center kan Barangay Santa Cruz. Alagad ang problema pagabot sa puro 2 meters ang langkaw kay ni da isubuot makakasakat ang tubig. Iyan ang paliwanag kan engineer kanda Siyudad Canaga na kaibanan ni Kapitan sa pag-inspeksyon sa lugar na kung saan binaba sa saindang barangay. Uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Kapitan Matias Largo kan Santa Cruz. Sa araw ko, dito na pagkalaton, ako sasabihin ta kan totoo, kung dahil ni maasikaso, mabahaan sa ko. Particular ang Paraiso, basin dating pa-inspection ko na ki engineer. Tulong engineer, kaibanan ko ta ito sa buhay bagang itong 500,000 na support fund sa barangay. 480 yan, 480, okay. Iniba ko si city engineer, si tulong engineer sa City Paraiso dahil aron kong po yan, kaya po duman ang drainages. Iniba ko pagpuon duman sa may kapit, pasiring duman, tamaros na duman sa may event center. Ang problema, pagpapagimang ukutan na ng drainage. So itong 480 sinasabi mo, kung ikakaag. Ang problema pagkapat sa puro, 2 meters ang langkaw. Dahil man niya masakat ang tubig ni Kapitan. Dahil po, taara mo, ang kuyan, ang Paraiso, talagang hababayan, garong ang pagtubod nila, garong basin na. Basin. So, senta niya ipapagihon ang kuyan, ang drainage na pagsasabi mo. Inya ko, pagbawang pagtukaw ko, iyon sinagiramdaman kong sabi sa ulo sa mga kagawad na, ikaw na nga niya dyan, proposal na project nga niya dyan. Gusto ko ipalagos ito. Kaso dahil na pwede. Sa anong maray ka ni? Anong remedyo pa para din magbang Paraiso? Sabi niya, maliwanag sinabi niya, ikaw po ngayon project, ang city government, pati ngayon yung Paraiso sa kundi, ngayong urban po, takatayin balag, mahuhugot po ngayon. Magay mo na ang drills. Kaya ang sabi niya sa garo ngayong masakitong pangmaray na maprobaran, ganda ko laon na ang puntong gagamiton. Na, kundi palang pwede yan, anong maray nag-ibuhon ta? Sabi niya, bumbahon. Bumbahon ta. Which is Iyan man po, kaya nagdakula na korta na naman yan. Sabi niya, iyon ang remedyo ngayon. For the meantime, o kaya daaning inapod na ang Paraiso na garong basin, pero naplanggana. So yun po yan ang kuyan, iyon ang ako lang sa hiling ko pati, magkulang pa, hindi lang kagabo sa naginan nyo, sabi ko, nagibo kaya nga nagibo na kami ng susulusan kami, habang dahil pa nagkukusog ang uran o makuman oran.
Artiyan ken mga pahayag ni Barangay Captain na Matias Largo kan Santa Cruz, Naga City na nahandal na pwedeng baon ang Barangay Santa Cruz kung magparakusog ang pagbagunas kan uran sa entrevista kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calleja. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sa indong para barata, si Junel Cuba. Mabalus po kan sa indong pagkatabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya, asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, siguro. PBS Basta Bareta, sigurado.